Face-to-face pa rin po tayo dito sa Cayetano in Action or PA. Ate Pia, Kuya Alan ang nagrereklamo. Narito naman po si Shane, ang kanyang inirereklamo. Ay! At Marvin, sinungaling ka. Sinasabi. Bakalaran lumalabas mo! Malabas pa na kayo. Sinungaling mga sinabi mo kanina, kapal mo ka. Kapal mo ka, pag wala kang bigas, pumunta ka sa bahay. Kamakaawa ka sa akin. Kapal mo ka mo. Hinga muna ng malalim. Kamukha mo, jowa mo. Kamukha mga jowa, may nakita na nila. Bakit? May jowa ko. Bakit ikaw? Jowa mo tayo, kamukha Marami kang galit sa katawan ko, wala akong galit. Sabi ko dahil. Tandaan mo yan. Kamukha mo aso namin. Time out, Bel. Gumanda ba pakiramdam mo? Hindi, di ba? Ikaw, gumanda ba pakiramdaman mo? O, usap muna tayo, ha? Nga malalim, discuss natin na maayos to, ha? Pumunta kayo dito para humingi ng payo, tapos para kayong mga, ano ba, mga manok ba kayo? O di ba kayo nahihiya to talk that way in public? Bugso ng galit, ng emosyon. I know, pero konting ano naman, konting respeto sa sarili nyo. Facts muna, ha, Fel. Ano ba totoo? Pumayag ka magpa-video? Hindi pa ako pumayag magpa-video sa kanya. Basically, nasa CR ka. Kasi nakashare po talaga ako. And then, hubad? Hindi pa ako hubad nun. Oo. Kasi nga, nakatalikod ako sa kanila. Saka hindi ko alam na nag-video siya nung time na yun. Kasi marami sila nung time na yun eh. Pinagtitripan ka. Opo. Hindi mo nakita na binibideo ka habang ginagawa. Hindi po. Ang pinakita niya lang sa akin, pagtapos ng CR, pinakita niya sa bahay nila mismo na, ito yung video mo. Sabi ko, sinabi ako siya na huwag niya ipapost yun. Kasi nga social media, makita ng buong mundo. Clarify natin yung facts para sa lahat ng nakikinig. Binidyohan ka ng hindi mo alam, sabi mo. Ako po, nakatalikod po ako ni ate. Katalikod ka, binidyohan ka, hindi mo alam. But after that, pinakita sa'yo, basically, sabi mo, okay lang. Pero wag i-post. Post. Okay. May introduce ako na word, ha? Kasi mamaya gagamitin natin yon, yung private. Okay? So, as far as you're concerned, hindi ka pumayag, pero nung nakita mo yung video, sabi mo, wag i-post. Ibig sabihin, keep it private. Yes po. Lipat tayo sa'yo, Shane. No? Go. So, inamin na niya na pumayag siya sa ibang video, pero hindi yung sa CR at yung Mali po yung pagloloko. sinasabi niya. Tapos sasabihin niya, hindi niya daw po pinapapost. Kabukasan nga po, sinabi niya, ilang share na, ilang likes na. Bakla gusto mo sumikat, gumawa ka ng tama. Yung susunod na tanong, nung pinost mo, ang sabi niya, wag. Sa version mo, sinabi niya pong i-post yun. Kahit yung mga kaibigan ko po, alam yun. Sinabi niya po. Gusto niya po kasi sumikat. Sarili niyang account, pinababoy niya, naglalaplapan sila magjowa. sa account. Opo. Tapos sasabihin, sinisira yung buhay niya. So, first question, di ba, sa batas, pwede ka ba mang-video ng hindi alam? Especially pag private yung sitwasyon. Naliligo, nasa CR, in a sexual act. Si ate ko po tinatanong ko, dahil although parehong nasa Senado na kaming noon, during this time, Kuya Boy, may nangyaring malaking skandalo sa mga celebrities na video na hindi alam, lumabas. So, etong batas na to ay hinugot doon sa pangyayaring yon. Kasi nga, as the smartphone develop at gumanda ng gumanda yung camera sa cellphone, na-predict na ng Senado na at ng Kongreso, di ba, na magkakaproblema tayong ganito. No? Dito sa law natin, captured naman na anything that is on VCD, DVD, internet, cellular phones, and other similar means or device. Liwanagin ko, no? The following are prohibited acts. Take a photo or video coverage of somebody performing a sexual act or any similar act capturing an image of a private area of a person's body. Yung pagte-take ng video na yan ay bawal without the consent of the person. Especially kung yung circumstances, yung kumbaga yung reasonabling maisip mo na hindi niya gugustuhin yon. It's a private moment. In other words, pag na-videoan kang naka-sexy outfit ka sa swimming pool, party, okay lang yun. Biglang nahulog pero video ka, nasa party, hindi kasalanan mag-video yun, di ba? Pero private, nandun ka sa showers, na nasa banyo, nasa gilid, sinundan room. ka, tinignan, yun, hindi reasonable yun. Kasi may reasonable na expectation ka na may privacy ka. Tama ba? Sabi din ng batas natin na pag kinopya mo yung video na yan, ni-reproduce mo, or binenta mo, dinistribute mo, or pinublish. In this case, publish means niload mo. Bawal yon.
Kahit na nag-consent siya, kahit na pumayag siya, nakunan. Kahit pumayag siya na nakunan siya doon, hindi ibig sabihin na kasama yung consent niya, yung pagpayag niya na ma-upload mo yun. At kung sasabihin mong pumayag siya na mag-upload noon, ang nasa batas para matuto lahat ng nakikinig, kailangan yun written consent. Para hindi mangyaring ganito na nagtuturoan kayo, di ako pumayag, pumayag ka, written consent ang sabi ng batas. So dahil wala kang written consent, ikaw ang, sa mata ng batas, ang may pagkukulang. Kahit sabihin mong, hindi talaga, nag-insist talaga siya, well, sinasabi ko na sa inyo. Sabi kasi ng batas, proteksyonan natin yung privacy ng taong to. Okay. So, kanina, pareho kayong nagsasabi, wala kayong kasalanan. Fel, naniniwala kang wala kang kasalanan? Yes po. Oh. Wala kang mali? Wala rin po. Ikaw naniniwala ka rin na, Shane? Ako po, may kasalanan po. Anong kasalanan mo? Yung pinost ko nga po siya. Na walang... Opo. Okay. Hindi, meron pong permit kasi sinabi niya. Walang permit pero walang kasulatan. Okay. Pero- So thank you for that. Pero ako dadagdagan ko kung tatanggapin niyo lang galing kay Kuya Alan. Ang una mong mali, Fel, nakita mo nang kinuha yung video, hindi ka pa nagalit at hindi mo pa pinabura. Ang respeto magsisimula sa respeto mo sa sarili mo. So pupunta naman ako sa iyo. Kahit sinabi niyang i-post, kung alam mong malaswa, pinost mo. Yun ang unang gusto kong lesson sa inyo. Ang respeto, wala yan kung lalaki kasi ang babae, straight, bakla, maganda, pangit. Kasi lahat na ng words, pets, ganyan. Ang respeto nagsisimula sa sarili. So assuming tama ka, assuming pumayag siya magpa-video, assuming gusto niya sumikat, ganyan. Kung tunay kang kaibigan, nagsabi ka. Pero ang point ko, pwede mo pa rin sabihin, ako nakikyutan, pero tingin ko malaswa, wag nating i-post. Then nakatulong ka sana bilang kaibigan. Di ba? Pwede ko dagdagan. Anong klaseng tao bang gusto nyong ma-attract sa page mo? Kung yung malalaswa ang pinopost mo. Yan ba ang mga tao na gusto nyo sa buhay nyo? Yan ba ang mga tao na aangat sa buhay nyo? Yan ba ang tutulong sa inyo pagka kayo ay nagkaproblema? So yun yung gusto kong isipin nyo. The more na wala ka masyadong pamilya na maasahan, sinong aasahan nyo? Di ba friends? Yes po. So what do friends do for each other? Dahil ang tingin ko pa rin naman sa inyo, kahit papano, may pinanggalingan na friendship. So my prayer is, nitong time na na-spend nyo sa amin, ma-redefine nyo ang friendship. Ano ang isang bagay na masasabi mo sa kanya, na gusto mo sa kanya as a friend? Confident po siya sa sarili niya. And that inspires you. Yes po. Narinig mo ba yon? Imagine na i-inspire mo siya. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya na something good na nakita mo sa kanya? Matulungin siya sa kapwa. Talaga Baka madali ba? siyang malapitan pag may problema ka. O, tamo, pag sinabing videoan mo ko, video siya. Ayun nga po. So, pwede ba tayong magkaibigan na para ang buhay natin sumimple at maging masaya, ha? O, tingnan mo naman, I love that smile. Napakaganda ng ngiti mo. Ha? Yung sasabihin po, Sige, sabihin mo. ako po yung manghingi ng sorry sa mga nagawa ko. Hindi na po mauulit na kahit sabihin videoan siya. Hindi. Tama. Kasi alam ko yung katutunguhan na ako rin po yung magiging mali. Oh, yun naman pala. Yes! Bago tayo maghiwalay-walay, di ba iba yung gaan ng feeling na wala kang kaaway? Mahirap mawala ng kaibigan. Yes po. Ako naman, let me speak as Tito Boy. I am part of the LGBT community. Hindi ko nagugustuhan na tayo pinagsasabong. Yes. Minsan hindi ng kahit sino, pero tayo mismo pinagsasabong natin ang mga sarili natin. Inisa-isa ko yung TikTok mo, yung FB mo, tinignan ko yung FB mo. Fel, ayusin mo. May mga aayusin ka kasi may kalaswaan talaga yung mga posts mo. Hindi lahat ipinapakita sa social media. Yung behavior natin, yung pagkilos, kasi binibira na tayo bilang isang komunidad. Parang pinapayagan natin ang mundo na kutsyain tayo, na insultuhin tayo dahil na rin minsan sa kilos natin. I liked it when Kuya Alan said, kung gusto natin igalang tayo, igalang natin ang sarili natin. You know what I suggest? Yes po. Delete your account and start a new one.
think about it. What we're saying is we know there's different sides to you. Why don't you show that other side? But let me leave you with this thought, sa lahat ng nanonood sa show ngayong gabi. Ang batas walang konsensya. Tayo meron. Ang batas, binabantayan ka lang, nilalagyan ng limit. Isipin mo, sa batas mismo, kung may kasulatan, pwede mong i-post. O, di ba, nagagalit nga tayo sa Facebook at YouTube pag may malaswa yung community standards nyo. Pero tayo, may konsensya tayo. So, kahit sabihin ng batas na pwede, kung alam natin in our hearts of hearts, alam nating mali. Anong kaibahan natin sa batas? May konsensya tayo. Salamat sa inyong dalawa. Mga kasiyay, huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.